Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Shiba Inu. Kung saan ayon po sa kanilang marketing lead na si Madam Lucy, sabi niya ay you can't force people to choose you. Isa itong malalim na pahayag na may kaugnayan sa kasalukuyang estado ng market ni Shiba Inu at iba pang mga tokens sa kanilang ecosystem. Sa kabila po ng pagbaba ng presyo ni Shiba Inu at ng mga kasama niyang tokens gaya po ni Bone, Leash at saka Treat, nananatiling matatag ang tiwala ng kanilang team sa direksyon ng kanilang project. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mensaheng ito? Bakit sa kabila ng matinding pagkalugi ay patuloy pa rin silang naniniwala sa kanilang ecosystem? At bilang isang Pinoy crypto trader o investor ni SHIB, ano po ang kahulugan nito para sa atin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan. Ano nga bang nangyayari ngayon sa presyo ni Shiba Inu at sa mga tokens nito? Ngayong buwan po ng May 2025 ay lumulubog ang presyo ni Shiba Inu matapos maabot ang local peak na nasa presyong 40 digits 1765 nitong nakarang linggo. Si SHIB ay bumagsak po ng halos 6% at ngayong linggo ay bumaba pa ulit ng halos 5%. Hindi lang si SHIB ang apektado. Si Bone Shiba Swap or Bone na siyang governance token ng Shiba Swap DEX ay bumagsak ng 14% nitong isang linggo at nadagdagan pa ng 5% na pagbagsak ngayon. Si Treat naman ay tila nawalan ng gana dahil bumagsak ng higit 24% at ang Dodge Killer o Leash ay nalugi ng halos 19%. Kung tutuusin, hindi lang ito problema ni Shiba Inu. Buong altcoin market ay nawalan ng halos $30 billion na halaga sa nakaraang linggo. Kaya ang pagbagsak ng presyo ay hindi lamang po isolated kay SHIB kundi bahagi ng mas malawak na krisis sa market ngayon. Ngayon ay bakit po malungkot ang ilang community members ng Shiba Inu? Yan, dahil dito ay maraming community members ni SHIB ang nadismaya. Ang ilan ay naghahanap po ng aksyon action po mula sa team. Gusto po nila ng mabilisang solusyon, price pump o kahit anong makapagbigay ng sigla sa market. Ngunit ayon po kay Madam Lucy, ang marketing lead ng Shiba Inu ecosystem, hindi pwedeng pilitin ang mga investor na piliin o mahalin ang isang token. Hindi mo pwedeng i-force ang isang tao na bumili ng token kung hindi nila ito naiintindihan o pinapahalagahan. At sa halip na puro hype ang i-focus, dapat daw ay patuloy na pagandahin ang ecosystem, product at serbisyo ng token. Ngayon ay ano po ang ginagawa ng Shiba Inu team para sa kanilang ecosystem? Hindi tumitigil sa paggawa ang Shiba Inu team kahit lugmok ang presyo. Tutuloy pa rin sila sa pag-develop ng kanilang ecosystem. Isa na rito ang Shibarium. Isang layer 2 solution na layuning pababain ang gas fees at padaliin ang paggamit ng blockchain. Isa pa sa mga pinakaabangang project nila ay ang The SHIB Metaverse. Ito ay isang virtual world kung saan pwedeng gamitin ang SHIB tokens bilang pangbayad, pang-trade ng NFTs at iba pa. Ayon pa kay Madam Lucy, kung patuloy lang ang improvement at innovation, kusa ring lalapit ang mga investors. Hindi mo kailangang pilitin sila. Kapag maganda ang produkto, sila mismo ang lalapit at maghuhudol. Ngayon ay may naniniwala pa ba kay Shiba Inu? Sa kabila ng pagbagsak ng presyo, meron pa ring matitibay na naniniwala kay SHIB. Ayon po sa data mula sa Into the Block, may mga tinatawag na crypto whales o malalaking holders na bumili ng halos 19.47 trillion na SHIB ngayong taon. Sa ngayon ay hawak na nila ang mahigit 585 trillion SHIB.
habang ang mga maliliit na investors na may hawak ng 0.1% hanggang 1% ng supply ay nagbawas ng halos 10.6 trillion na SHIB. Tila bumitaw na po sila. Pero may dagdag po na 70,000 na bagong wallet address na may SHIB na nagdala sa kabuuang bilang ng mga holders sa 1.4 million. Ibig sabihin ay habang may mga sumusuko, may mas maraming pumapasok na bagong investors. Ginagamit po nila ang pagkakataong ito na makabili habang mababa pa ang presyo. Umaasa po sa susunod na price surge. Ngayon ay maaari pa bang umabot si SHIB sa presyong 0.01 or 1 cent? Isa sa mga pangarap ng SHIB community ay ang maabot ni Shiba Inu ang presyong 0.01 or 1 cent. Yan. Ayon kay Madam Lucy, possible ito pero hindi ito mangyayari kaagad. Kakailanganin ng panahon, developments at matibay na suporta mula sa community para umabot sa presyong ito. At syempre, kailangan ding masunog or mabawasan ang napakaraming supply ni SHIB na kasalukuyang nasa quadrillions pa rin. Kaya habang pangarap ito ng marami, ito ay long-term vision at hindi mangyayari bukas o sa isang iglap lamang. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni SHIB. Yan, bilang mga Pinoy na interesado po rito or nag-i-invest na po rito kay SHIB, ang sitwasyong ito ay isang paalala na ang investment sa crypto ay hindi palaging pataas ang takbo. May mga panahon ng consolidation, pagbagsak at matinding emosyon. Pero kung tayo ay may tamang kaalaman, matibay na conviction at long-term mindset, makakahanap tayo ng oportunidad sa ganitong panahon. Ang presyo po ni SHIB ngayon ay mababa, pero kung naniniwala ka sa direksyon ng project, maaari itong maging pagkakataon para mag-accumulate habang mura pa. Pero syempre, dapat po natin gawin ang ating sariling research at huwag po tayong basta-basta sumabay sa hype o takot ng iba. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay tama po si Madam Lucy. Hindi mo pwedeng pilitin ang mga tao na sumuporta sa isang token kung wala silang nakikitang halaga nito. Pero kung patuloy mong pinapaganda ang project mo, darating ang panahon na kusa silang lalapit. Si Shiba Inu ay parang isang batang patuloy na nag-aaral at nagsusumikap. Kahit maraming bumabatikos o hindi naniniwala. Sa dulo, ang mga taong tunay na naniniwala sa kanya ay ang siyang magtatamasa ng bunga ng kanyang pagsisikap. Kung ikaw ay isa sa mga long-term holder ni SHIB, maging matatag ka. Bantayan mo ang developments, pag-aralan ang market trends, at huwag padalos-dalos sa pagdesisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.